At ito pa ho, mga bossing, Chief Amo Sir, isama na ho natin ito, no? Kay OG Diaz. Oh, binakbakan si Inday Sara Duterte. Alam nyo, natatapangan ako dito kay OG Diaz, mga kababayan. Dito muna ako, oh. Dito muna. Ito. Kasi ang ating Vice Presidente, mga kababayan, kahit napakarami na po na ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, para sa kanya ho, mga bossing, ay wala pa din ho. No? Kahit na po sila puro pasyal, oh. At ang ating Pangulo ay tuloy-tuloy lang po sa pagtatrabaho, para sa kanila, wala pa ding ginagawang maigi o mabuti ang ating Pangulo. Basahin ho natin ito, Mami Terry, Lucia Ancheta at Jewel Galsim at Kenny G. No? Sabi dito, wala na akong nakitang maganda o wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kumbaga, parang walang magandang maipakita ang administrasyon, ano? Kundi lahat ay pag-atake lamang sa politika at sa mga taong hindi nila kayang takutin at hindi nila kayang bilhin. Baliktad na agad. Atake. Sino po ba ang nauna na umatake ng umatake, mga bossing? Di ho ba sila? Di po ba napabalita nga umpisa pa lang po ng eleksyon, mga kababayan, 2022, ay may umugong ng balita. Naku po, i-impeach ng mga Duterte yang si Bongbong Marcos pagkatapos ng 2 taon. Hindi ho kami naniwala doon, pero narinig ho namin yun. Ngayon, ito, nagkakatotoo, nangyayari na nga po, di ba? Ang tingin ko nga dyan, kung bakit yung pulburon video nila ay tumagal ng 1 taon, itiniming na lumagpas ang 2 taon. Para nga naman kung sa ganon, mga kababayan, kung si Bongbong Marcos na ating Pangulo ay ma-impeach nila o mapatalsik nila after 2 years nung kanyang panunungkulan, ay pwedeng mag-re-elect si Inday Sara Duterte bilang presidente. Ano po? Malagloria Macapagal Arroyo ang kilusan ho, mga bossing. Di ba? Sila ho yung atake ng atake. Tapos ngayon, parang baliktad na ho. Sila na ho ang biktima ngayon, mga kababayan. Kundi lahat ay pag-atake, no? Kundi lahat ay pag-atake lamang sa politika at sa mga taong hindi nila kayang takutin at hindi nila kayang bilhin. Sinagot ni OG Diaz, mga kababayan. Sabi dito, kung gusto ko lang pong sabihin, hindi politically motivated ang probe na gagawin, no? O pag-iimbestiga na gagawin ng Malacanang sa mga kakulangan at kahinaan ng prime water sa kanilang pagseserbisyo sa mga consumers, awat na po muna sa politika, which is natumbok po mismo ni OG Diaz, mga kababayan. Yan o, legit po yan, nakakamping si OG Diaz, mga bossing. Legit po, no? Nakakamping po yan. Pero dahil nakikita nila na mabuti, maayos at maganda ang panunungkulan po, ang pagpapatakbo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Pilipinas, nirerespeto po nila at naiintindihan nila. Ang tagal na po merong nagrereklamo sa prime water. Ako ho, nung 1 taon, nandoon sa Pilipinas, nandiyan sa Pilipinas, tumuloy kami sa bahay sa Antipolo, walang tubig, no? Kailangan gumising ng madaling araw para mag-ipon ng tubig na gagamitin sa buong maghapon. At ang unang lalabas doon sa tubig, chocolate. Di ba? Chocolate. No? Kaya yung pagpapaimbestiga po ng Malacanang, mga bossing, diyan sa prime water, dapat nga po, dati pa no? Ngayon lang napansin. Tingin ko ang unang may kagagawan isa sa may kagagawan kung bakit napansin itong sa prime water, si Rappler.
Ginalingan ng Rappler eh. Di ba? In-interview yung mga tao na nakatira doon sa apektado ng prime water, mga kababayan. Pati yung lola, na kailangan gumising ng alas 3 ng madaling araw para mag-igib. Di ba? Sabi ni KK5 Reyes, ako naaawa ako sa mga hirap na hirap, Sir Mark. Para to sa kanila, no? Ang tag 20 pesos na bigas. Kasi ako kahit mahirap ako, makakabili pa rin ako ng 50 hanggang 55 pesos na bigas. Oo. Kaso, inisyo ni BC Presidente eh. Di ba? So, paano ngayon nila masasabi na ito ay pinupolitika lang? Di po ba? At paano din ho nila masasabi na yung video ni Pulong Duterte na gustong manaksak ay politika lang din? Hindi. Mahirap. Ano po, sabi nga nung iba, hindi naman si Pulong yan eh. Naku, edited yung video, hindi naman si Pulong yan. Diyos ko po. Gusto nyo maging DDS, simple lang po, no? Kailangan maging utu-utu kayo. Ganun lang po. O eto, may panawagan ngayon si OG Diaz, mga kababayan. Sabi dito, kung boboto kayo ng artista, malamang sa alamang po, ang mga artistang tinutukoy nito eh. Di syempre sila Willie Revillame ho, mga bossing, no? Philip Salvador. Kung boboto kayo ng artista, check nyo, no? Check nyo mabuti kung may mga nagawang mabuti sa bayan o may mga naipasang batas na pinakikinabangan ng bayan, lalo na yung mga tumatakbong senador. Nako po, yung ipinga eh, ang kada sinisigaw lang ho, kada aakyat ng entablado, mga kababayan, bring him home eh. Ano alam nun sa paggawa ng batas? Yung si Kuya Will, mga kababayan, eto naniniwala ho ako, hindi niya naiintindihan kung ano ang trabaho ng senador. Bakit ho? Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas na makatutulong na makapag-ahon sa Pilipinas, mga kababayan. Pero parang ang alam ni Kuya Will sa pagsisenador, pati na din ho, nung mga boboto kay Kuya Will, magbibigay nung mga tulong, nung mga box at kung ano-ano pa. No? At saka yung mga pera na mga 5,000! Di ba, Sir Rego at Shiro Katsaki? Yun po ang tingin kong naiisip nila na gagawin ni Kuya Will. Hindi ho. No? Yung pinaplano ni Kuya Will, mga kababayan, pang NGO, non-government organization. Saan tayo? Punta tayo doon sa nasalanta ng sunog. Mamigay tayo ng box na mga pagkain, etc. Pero sa Senado, hindi ho ganun. Di ba, Don Keng? Shout out sa iyo, sir. Hindi ho ganun. Mga kababayan. Tapos banatan pa tayo ni Willie Revillame. Plataforma? Saka na, pag nanalo na ako,